Network Entertainment. Nakita nyo ba everyday sa umaga yung haba ng pila sa MRT? Oo, grabe. Nakita nyo ba yung transport system sa Pilipinas? Malala. Pag nag-jeepney strike, wala kayong masakyang pauwi. Pag umulan, that's the reason why a lot of people are asking, bibili na kaya ako ng kotse, pero brand new ba o second hand? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, pag-uusapan natin, should you buy a brand new car or a second-hand car? Kasama ko po ang aking co-host si Zardel Reyes, CRSP ang inyong career coach and Upwork expert. At syempre, bagong lahat, Zar, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify and Apple Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll questions, join our Discord group and our Facebook group, and follow us on our socials. Underpaid Podcast sa lahat ng social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and at Stanley Chi on all social media platforms. And yung collaboration namin na Suplado Motors. We have segments sa 1PH every Thursdays, 4 to 5 p.m. sa Julius and Tintin, Road Trip with Stanley Chi. Fun. Yun. And Ikaw? then please follow or connect with me on LinkedIn. So it's Zara de los Reyes 1. And then please follow me on my socials. It's at My Other Office PH. Mainly, very active ako sa TikTok. So if you're going to add me, then go follow the TikTok account. Okay. So, Zar, eto marami nagtatanong. Ano man bibiling ko, brand new o second hand? Na car. Yes. Kasi syempre, di ba, pag nagtatrabaho ka, minsan ang pinakaunang i-invest mo is the car. At sa dami ng... Baka may magsabi, hindi naman investment ng kotse. Well, naglalabas ka ng pera. So, yun ang ibig ko sabihin. Yung nakita nyo ba everyday sa umaga yung haba ng pila sa MRT? Oo, grabe. Nakita nyo ba yung transport system sa Pilipinas? Malala. Pag nag-jeepney strike, wala kayong masakyang pauwi. Pag umulan, that's the reason why a lot of people are asking, bibili na kaya ako ng kotse, pero brand new ba o second hand? Alam mo ba, ako, pwede naman ako hindi bumili ng kotse. Pero nung COVID, di ba, napapansin mo, may mga tao na nandun lang sa kotse nila, tapos, di ba parang binibigyan ng first aid yata Minsan or doon medical kumakain. assistance yung mga family members nila dahil wala nang vacancy dun sa ospital. Yung swab test dati, nasa kotse ka. Oo. Diba? So, kaya yun ang primary reason kung bakit ako nag-decide bumili ng kotse. Meron naman akong kotse before. Alam mo naman nangyari doon, di ba? Yeah. So, mga kotse ko. Pero, yun ang main thing. Nag-decide ako kumuha ng kotse because of that. Na paano pag yung family member ko, like si Basil, or yung nanay ko, yung si Pia, yung kapatid ko. Meron pa naman ako ibang mga kapatid pero may kotse sila. Pero paano yun kung nangyari sa amin yun, di ba? So, yun ang iniisip ko talaga. Kaya gusto ko bumili ng kotse. Okay. Yung iba naman, nag-iisip kung bibili ng scooter, motor. Oo. Kasi, mas wala raw traffic, di ba? Mas madali, yung pasikot-sikot. Depende, ito sagot ko depende sa budget ninyo. Actually. Kasi halimbawa, hindi kayo marunong magmaneho, mag-aaral ka pa Oo. ma-practice ka pa. Ang kadalasang kailangan yung pag-aralan is manual. Kasi yung automatic, madali na lang Kasi yung lisensya ngayon, pag nagpalisensya ka, di ba? Pwede ka naman pumili na automatic ka lang or manual. Pero pag nag-manual ka, then ibig sabihin, syempre, active ka na or enabled ka na for the automatic na license. So yun, it depends on your budget, number 1. And number 2, ilan ba kayong papasok sa opisina? Oh. May mga iba, bibili ng malaking sasakyan kasi nga family car.
hatid sundo para sa mga bata. So okay lang yon. Pero kung mag-isa ka lang naman, you can consider buying a scooter if you want. Oo. Yung Ang- sister ko, Mm. 'di ba? Bibili daw siya ng motor, nag-iipon Oo. siya. Ang disadvantage lang naman sa scooter sa motor pag umulan. Oo. 'Di ba? Syempre, minsan, hindi naman lagi umuulan sa Pilipinas. Mainit nga rito eh. Tama. Pero ang question is, either car or scooter, should it be a new car or scooter? Kung ako Or sa inyo, should be Mm. a second hand? yung ibang nakausap ko, hindi na bumibili ng second hand kasi because of the ondoy before. Oo. Pero ngayon, okay lang naman bumili ng second hand. Provided na meron kang trusted na mechanic na sasama sa'yo. Oo. Checkin nila yung sasakyan para sa'yo rin. 'Di ba? Tsaka kung yung iba naman kasi hobbyist or hindi naman ganun kahilig sa kotse, importante sa kanila, basta umaandar, okay na. You have to check the mileage. Titingnan nyo kung nilusob ba sa bahayan or binaha. Kasi Diba? some people say that when you buy a car, nagdi-depreciate yung value. Totoo naman. Oo, Totoo naman which is yan. true. Oo. Pero does it matter? Like, does it matter for you, the one who's buying the car? Does it matter if the car would depreciate its value? Kasi like for me, I honestly, because I've, like my family, and also me, I've bought cars. Pero dati, bumili na rin kami ng second hand yung family ko eh. Yung mom ko, dad ko. And then nakita ko rin naman na magastos rin naman na bumili ng second hand car. Depende ha. Kung magaling ka talaga tumingin. Paano kung hindi? Ganito yan. Ang naging problem ko doon is, baka mamaya, magpaayos ng kotse. So my preference, I'd choose to get a brand new car. I don't care about the value depreciation. Ang aim ko naman is gamitin siya as long as it's working, as long as it's moving. So, doon ko na lang binibase yun. Ako personally, dahil ako yung nagre-review ng mga sasakyan, no? Napapansin ko lang, pag ang sasakyan umover ng 5 years, gagastos ka na. Talaga? Oo, kasi di mo makikita yung mga sakit-sakit ng sasakyan mo eh. Ngayon, kung brand new yan, okay lang kasi ikaw naman gumamit eh. Pag second hand, ang disadvantage, hindi mo alam kung ano nangyari sa kotseng yan. Yun lang. Unless kilala mo yung taong may-ari dati. Paano pag may multo doon sa kotse? Parang, Para yan yung yung Alam mo binasa ba yung- nating kwento dati yung Kilabot. Oo, Oo. kasi iniisip ko nga, paano, di ba may mga, ng mga 80s, may mga ganyan, yung mga horror stories. Tapos yung kotse, nagbubukas na lang yung ilaw. Ganun. Paano kung may multo? Paano pag may namatay doon, di ba? Hindi mo rin alam. Ano na yan? Divine intervention na kailangan dyan. Hi, I'm Red Oliero, Hi, I'm Andrew Bernardo. and we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast. members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Pero sa akin, kung may budget ka naman at marunong ka naman sa mga sasakyan, bumili ka na ng brand new. Pero kung ikaw naman, mahilig ka magpalit every 3 years ng sasakyan, okay lang na bumili ng second hand. Oo. Okay It's lang. actually preference eh. Kung wala ka na rin naman pakialam dun sa nagdi-depreciate nga yung value ng kotse. Kasi yun ang main, kung wari yung mga finance experts, yun ang sinasabi nila eh. Mainly yun na, okay, kapag binili mo after siguro 1 year, nag-depreciate na yung value niyan ng sobra-sobra. So if you don't mind it, kung wala kang pakialam, then go for it. Go for a new car. Pero kung kung very specific ka about finances and parang naiintindihan mo yung value depreciation or very strict ka about it, then buy a second-hand car, di ba? Wala namang masama. Lahat naman yan aandar. Oo. Nasa paggamit nyo na lang yan. Okay? And nasa budget nyo talaga. Ngayon, kung bibili Tama. kayo ng scooter, okay lang bumili ng second hand na scooter. Walang problema.
Parang mas okay bumili ng second hand na scooter, okay no? lang. Kasi Oo. minimal lang yung mga gagawin mo dun eh. Ang kotse kasi very big. Mas eh. mura. Mas mura. Oo. Tsaka, ang scooter, habang tumatagal, bumababa yung insurance na binabayaran mo. Talaga? Oo. Yun. Mm. So, pwede niyong pag-isipan yan kasi ang importante, makatipid kayo kung madalas kayo mag-grab, madalas kayo mag-motorcycle taxi, di ba? Malaking tipid pag may sarili kang sasakyan. Oo. And kung ikaw yung tipong, nako, pipila ka pa sa MRT, pagdating mo sa office, pawis na pawis ka na. Oo. Manager ka. Oo. Di ba? Tama. Medyo, titingnan mo rin yung image. Yung image Alam mo. ko very superficial, pero kailangan yan kung mataas ang posisyon nyo. Hindi naman. Hindi, kailangan yun. Alam ka naman yung OJT sige mo, na hatid nga. sundo. Bakit? Ito, sabihin mo natin, Oo. sorry ikaw yung manager, hatid sundo yung OJT mo. Tapos makikita nila, sige sir susunduin na ako ng daddy ko eh. Bye. Tapos ikaw pipila ka sa sakayan, makikita nila. Sa totoo lang ako, wala akong pakialam sa well, mga ikaw. ganyan. Pero Oo. kung if you're working in a big company, in a multinational company, tapos ganun. Well, image medyo, matters a bit. Oo. Medyo Pero- nagmamatter yun Pero you should also have the security na kahit wala kang kotse, you're good. Okay lang yun. Oo. Pero kasi kung depende sa mundong ginagalawan mo. Mm-mm. Di ba? Sa Amerika, ang mga celebrities nagko-commute. Mm-mm. Sa Singapore, makikita mo kahit sino nagko-commute. Dito, pag nakita kang nagko-commute, tapos medyo mataas ang posisyon mo, wala namang masama sa pagko-commute, pero inisip niya, what makes me different from this guy? May ganon. Oo, may may ganon, ganon. ha? May Okay. ganon. I agree na may ganon, but Disclaimer that's yan hindi naman superficial or nang Oo. mamata. Pero ganon talaga ang thinking dito. Yeah, I agree, Oo. but that makes me very sad that Mm. a lot of people are not very secure about Oo. themselves. Pero ito nire-real talk ko kayo Mm-mm. para hindi kayo masaktan or mamaya ano kayo, yung matamaan kayo. Sabihin nyo, grabe naman, ganun ba iniisip niyo? Hindi naman lahat ng tao ganun na iniisip. Kaya lang, karamihan, yun ang iniisip nila, yung image. Oo. Malaking bagay. Can you imagine, sabihin natin, example lang kung yari si Sharon Cuneta, nakita mo nagko-commute. Sabihin nung iba, wow, ang down to earth ni Sharon Cuneta. Hindi. Kung yari nakita mo siya, nagko-commute. Wow, totoong tao si Sharon Cuneta. Yun ang sasabihin ng Grabe. iba. Parang sabihin ng mga ibang Pero mayayaman. nag-gets ko. Diba? Sasabihin ng mga tao, ano Oo. nangyari, wala kasing career, ganyan, has O been baka na. mamaya ganun ang sabihin. Mm-mm. So, since may image kang pinangangalagaan, syempre, kailangan may sarili kang sasakyan. Hindi lang basta-basta sasakyan yun. Asawa ka ng senador eh. O diba, dapat magarbo, medyo may entourage ka. Eto, ganon. Hindi magets ng nanay ko. Kinekwento ko sa inyo, share ko to Okay. Dati meron akong booth sa Noel Bazaar. Oh. Bebenta ako ng suplado shirts, di ba? Ngayon, nasa Shopee na siya, suplado store, hanapin nyo. Pero dati, may bazaar kami pag Pasko roon. Siyempre, kumukuha ako ng taong tagabantay Okay. dun sa booth. Tapos ako, siyempre, alam ka naman ako yung magsiset up ng booth. Mm-mm. Hindi niya mag-gets na sinasabi niya bakit hindi ako yung mag-set up, ako yung magbenta and all. Sabi ko kasi, may image na pinangangalagaan. Nasa celebrity bazaar kami, nasa celebrity booth kami. Yung mga kasama namin, mga ibang celebrities din. Mm-mm. Alam ka naman makita nila na nag-aayos din ako. Walang masama kung ako mag-ayos ng booth. Kaya lang, yung baka iba yung tingin ng mga tao, yung mga peers, na bakit wala man lang tumutulong sa kanya. Gano'n na. Yun lang in-explain ko sa nanay ko na hindi niya mag-get. Sabi, in-explain ko, kung si Sharon Cuneta may boot dito at nakita mo siya nag-aayos ng boot niya. Yung image na, Eh di sasabihin ko, Diba, ang medyo- galing naman ni Sharon Cuneta at nagagawa niya yan. ikaw yun. Yung iba. Ay, yung iba. O yung iba, yun ang sinasabi ko. Kumbaga, Mm. kumuha ako ng taga-tulong sa akin na mag-aayos ng boot. Binabayaran ko naman yung pinapakain ko naman. Oo. Pero, in-explain ko lang na minsan kailangan nyo talaga. Okay. Alam ko, naintindihan ko yung mga ibang Chinese na all around. Ikaw yung may-ari, ikaw yung taga-ayos, ikaw taga-linis and all. Okay lang yun. Pero,
pag tinitingala ka, nilalagay ka sa pedestal ng mga ibang tao, tapos makita nilang biglang ganun, syempre, iba yung iisipin. Hindi lahat hindi ko nila lahat. Yeah. Okay, I'm not judging anyone or I'm not generalizing. Okay? Ako interested ako malaman kung ano ang preference ng ating mga listeners. Oo. So, halimbawa, nakita nyo ako nagko-commute. Oh, Ano iisipin ninyo? walang masama. Wala namang masama. Ito, sinabi naman sa akin to. May nagsabi sa akin na, walang masama kung nagko-commute ka. Kaya lang, what makes you different from the other people? Mag-iiba yung tingin sa akin. Yun ang sinasabi sa akin ng ibang tao na back then nung nagsisimula pa lang ako. Oo. Sa akin nun, wala akong pakialam. Okay lang, mag-commute ako and all. Sanay ganun. naman ako eh. Ako, generally, wala akong pakialam. Kasi hindi naman yung commute money ko, hindi naman binabayaran ng ibang tao. So, wala talaga akong pakialam. Nag-grab nga ako today eh. Oo. Mahal 500. Yan ang sinasabi ko. Mas nakakatipid ka. 500 papunta. So, May malamang sarili mamaya kang- pag uwi ko, 500 din. Hindi naman ako pwedeng mag-angkas or joyride ba yun? Tama ba? Oo. Kasi na-trauma ako na-aksidente ako sa Bohol dati. Okay. So anyway, I'm very interested to know kung anong preference ng mga listeners natin, kung second hand or brand new Oo. ang gusto nila. Sa akin, okay lang second hand. Basta naalagaan yung sasakyan, Oo. naalagaan yung motor or yung scooter, walang problema. Ako, most probably brand new. Yung sister ko rin, si Pia, bibili siya ng brand new. Huwag mo nang pilitin, Stanley, na mag-Mio siya, okay? Hindi ko naman siya pinipilit. Hindi, sinasabi mo, sinasuggest mo mag-Mio siya. Hindi, naghahanap ako ng Vespa na second hand nung nung 2 years ago. Naghahanap ako ng second hand na Vespa. Okay naman yung Vespa na second hand. But Oo. anyway, if you're just comment your preference dun sa sa Spotify, dun sa comments field or sa YouTube. If you're listening to YouTube, 'di ba? Dun sa comments, Oo. comment nyo. Sabihin nyo rin sa amin yung opinion ninyo. Oo. Kung anong bibilihin ninyo. Brand new? Second hand? At Tama. anong model? Kotse ba to or Motor. scooter? Diba? Walang Or problema. ano pa ba ang options? Truck. Mga SUV ba yan? Or Oo. crossover? Yeah. Or baka hatchback? At kung wala sedan? pa kayong kotse, kung anong pinapangarap nyo, 'di ba? Ayan. Mm. Yun. So there you have it, guys. For Zardeles Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.